Sabi ko nga sa inyo, these are new beginnings. Kailangan niyo ng bagong plano actually, 'no? Kasi may chance na sumakses kayo, may chance na umayos yung buhay niyo, pero kailangan mo ng bagong plano, bagong strategy, guys, 'no? So, yung ginagawa mo ngayon kung walang pag-asenso, walang pag-unlad, there's something wrong with your plan. And sometimes it's not just about the plan itself. Sabi ko nga yung mindset niyo na yun, minsan yun talaga yung problema. Pero hello guys, hello Taurus. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating monthly Taroscope, guys. Para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ngayong May, mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to. Ito yung Money Manifesting Technique. Para sa inyo, meron tayong Aspire, mga kapiksi. Find photos of the place where you would like to work or sketch it. Stick these images on a special board and look at them every day. Draw the business card that you hope to have one day and pin that on the board too. Know that it will soon be yours. So, eto guys, yung special board na sinasabi dito guys, ito yung vision board, no? So, pagdating sa vision board, actually guys, kahit anong klase ng bagay na gusto nyong i-manifest, pwede nyong ilagay dun sa vision board nyo, mga kapiksi. Pero for the sake of this video, ang sabi dito is yung gusto mong maging trabaho, no? Since ito naman ay money reading, trabaho reading, pera reading, di ba? So, pwede tayo mag-stick doon. So, pwede kayong humanap ng mga pictures kung saang company niyo gusto magtrabaho. So, let's say for example, yung company name, i-print mo, tapos kung may logo sila, i-print mo din yun, tapos idikit mo sa vision board mo, o kaya naman yung building mismo, yung lugar. Kung meron kayong mga picture ng mga building or lugar na nung place na yon, pwede mong kunin yun, i-print mo, tapos idikit mo dun sa vision board mo. And ang technique doon is you always have to see, guys, yung vision board mo, take a look at it, and imaginein mo na sa'yo na yung trabaho na yun. So, sasabihin ko na lang yung sample ko, success stories ko. Ito naman ay hindi vision board, pero meron ako organizer dati. Meron akong trabaho nun, tapos nag-apply ako sa ibang company ng ibang posisyon, mas mataas na posisyon, mas magandang trabaho, mas magandang sahod. Para sa akin, mas maganda rin yung company, kaya nga ako nag-apply dun. So, ang ginawa ko is sinulat ko yung pangalan ko, yung name ng company, may logo sila. So, dinrawing ko yung logo nila. And then yung pangalan ko, tas sinulat ko yung posisyon na in-applyan ko. And then sinulat ko din yung desired salary ko. Tapos after 2 weeks, nung nag-apply ako dun, I think mga 2 to 3 weeks, tinawagan ako nung company or in-email pala para sa job offer, 'no. So, ibig sabihin nakapasa ako and yung salary na in-offer sa'kin is mas malaki pa kaysa dun sa dineclare ko na gusto kong salary, mga kapiksi. So, during dun sa loob ng 2 or 3 linggo na wala akong naririnig na update, hindi ako nanega masyado, hinayaan ko lang. And everyday tinitingnan ko lang yung picture na yun. Pinicturan ko pa yun guys, ginawa akong wallpaper ng cellphone ko nung time na yun. At saka wallpaper ng computer ko. Para palagi ko siyang nakikita. So, hindi ako nag-aalala kung kailan, kung paano mangyayari, basta hinayaan ko lang. So, that's how you do manifestation. You declare what you want, you drown your subconscious mind with the thought na akin na yan, okay na ako dun. Okay? So, kung kailan mo ibigay, doesn't matter, basta ang alam ko akin na yan. Okay? Ganun dapat yung attitude guys kapag nagma-manifest, no? Wag kayo masyadong attach at wag din kayo masyadong atat, no? You just
wait, and the universe will definitely give you your desire, mga kapiksi. Okay? So, kung meron kayong mga na-manifest guys using vision boards or kahit anong technique, i-comment nyo na rin sa comment section guys para mabasa nating lahat. Okay? So, etong channel natin, this is not just about tarot readings and gabay, pero may mga matututunan din kayo dito about manifestation guys. Okay? Okay. So, shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Taurus at saka yung energy ng money. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jars. Ito super effective na pampaswerte na to mga kapiksi. At saka ito guys. So ito yung ating WhatsApp number. I-chat nyo lang ako dyan. Pag na kayo magpahuli mga kapiksi kasi as in, ang dami ng success stories niyan. Pinupost ko sa Facebook tsaka sa YouTube mga kapiksi. So Taurus kayo and represent ng King of Pence. Ito yung ating money energy. This is both positive and negative mga kapiksi. Ito guys, yung mga negative na na-experience nyo, ito yung nagiging balakid sa magandang pamumuhay nyo. Kasi yung iba sa nyo, maraming reklamo sa buhay. Mabilis kayong mapanghinaan ng loob guys, or mabilis kayong mag-overthink kapag let's say may minamanifest kayo, tapos hindi agad nangyari or hindi agad kayo nakakita ng resulta. Mabilis kayong panghinaan ng loob, kinukumpara nyo. Stop comparing yourself to other people guys, kasi isa yun sa mga sumasabotahe sa inyo. So kunwari nagko-content creation kayo, tapos nakikita nyo yung ibang channel or yung ibang page, bakit sila ang daming followers, bakit sila malaki yung kinikita, nagmo-monetize, bakit ako wala pa rin, bakit ako hindi pa rin, ganyan. So, yung mga ganon, yung kinukumpara mo yung resulta mo sa ibang tao, which should not be the case, mga kapiksi. Dapat, kinukumpara mo yung sarili mo sa sarili mo lang din, hindi sa ibang tao. You compare yourself to the old version of yourself, not with other people, guys. Kasi unang-una, magkakaiba kayo ng strategy, magkakaiba kayo ng effort, magkakaiba kayo ng mindset, magkakaiba kayo ng energy. That's why yung resulta magkakaiba din for each and every one of you. Okay? Kaya you should never, ever, ever compare yourself sa ibang tao. Ikumpara mo lang yung sarili mo sa old version mo. Ano ka kahapon, ano ka ng isang linggo, ano ka ng isang buwan, ano ka ng isang taon, di ba? Doon mo lang pwedeng ikumpara yung sarili mo, guys. Ito yung nagiging sumasabotahe sa mga magagandang results nyo. Mga kapiksi, okay? So, you have to work on that. On the positive side, merong mga bagong opportunities. Ito, chance ito na binibigay sa iyo ni universe para ayusin yung buhay mo, ayusin yung pinagkakakitaan mo. Ito, nakikita natin na there is a progress, but the progress is slow para sa iyo. Pero, doon ka na-frustrate, doon sa slow progress. Pero dapat ito, ina-appreciate mo ito guys. Kasi slow progress, even if it's slow, it's still a progress. Kahit mabagal yung progreso mo, progreso pa rin yan, guys. So, imbis na magreklamo ka, dapat magpasalamat ka, okay? And, yun yung kaibahan. Kapag nagpapasalamat kayo sa mga progress nyo, lalong binubuksan nyo, no? Yung pintuan ng oportunidad, blessings, pagpapala
sa buhay nyo. Pero, pag kayo ay nagrereklamo, imbis na magpasalamat, nagkakaroon kayo ng balakid, no? Imbis na blessings yung i-attract nyo, balakid ang ina-attract nyo sa buhay nyo. So, binibigyan kayo ng chance, guys, ni universe, dito sa mga bagong opportunity na to. Ayusin nyo, guys, no? Ayusin nyo. Ang problema sa inyo, guys, is yung mindset nyo. So, hindi naman to magre-resonate sa lahat, guys. Pero if you feel na para sa iyo to dahil sobrang nega ka, sobrang mareklamo ka, baka wake up call ito para sa iyo. Kaya lumabas itong mga mensahe na to para magising ka, okay? Kasi yung iba sa inyo, may mga pinagkakakitaan naman, no? And you just have to explore, mga kapiksi, no? Kasi yung iba sa inyo, there are still other opportunities outside your comfort zone. So, baka pwede mong subukan yon. Sabi nga ni universe, ito yung chance mo. So, wag mong sayangin. I-check mo yung mga opportunities na yon. Baka para sa iyo yon. Baka doon ka umasenso. Baka doon ka swertehin sa mga opportunities outside your comfort zone. Okay? So, i-check mo lang. Hindi naman ibig sabihin gawin mo agad. I-check mo lang kung feeling mo, peg mo, edi go. Kung hindi, edi hindi. Hanap ulit ng iba. Ganun lang yun, Taurus. Okay? Ayan, no? So, may progress, guys. For some of you, ito yung mga new beginnings, mga kapiksi, no? Sabi ko nga sa inyo, these are new beginnings. Kailangan nyo ng bagong plano, actually, no? Kasi may chance na sumakses kayo. May chance na umayos yung buhay nyo. Pero kailangan mo ng bagong plano, bagong strategy, guys, no? So, yung ginagawa mo ngayon, kung walang pag-asenso, walang pag-unlad, there's something wrong with your plan. And sometimes, it's not just about the plan itself. Sabi ko nga, yung mindset nyo na yun, minsan yun talaga yung problema. Pero given na kunwari, okay naman yung mindset nyo, pero wala pa ring progress, you have to revisit your plans, mga kapiksi, no? Bisitahin mo yung mga plano mo, yung strategy mo, baka kailangan mong baguhin para magkaroon ka ng magandang progreso sa buhay. Okay? And eto, guys, these are progress, good karma, yung nag-aantay sa inyo, guys. And magandang progreso to, especially pagdating sa negosyo, kung may mga negosyo kayo, guys. Very promising yung business nyo. Ibig sabihin ng promising, magta-thrive siya sa success, no? Magkakaroon ng magandang resulta, aandar, lulusong, pasulong, paabante yung pupuntahan ng negosyo nyo. So, this is something that you should look forward to, mga kapiksi. Okay? So, ito yung mind nyo, at saka good karma, guys. No? Hindi ko alam kung nasabi ko kanina. Pero good karma. May mga good karma din kayo, guys. So, pag may mga good karma, nagpapaboost din yon, guys, ng kasaganaan sa buhay. Okay? Alright. So, i-mind nyo na to, guys, sa comment section. Itong mga good karma, magandang progreso, especially sa negosyo. Itong mga new opportunities, mga kapiksi, i-mind nyo na sa comment section. Bunot lang tayo ng isa pang additional na mensahe for you, Taurus. Ayan, no, things are about to get really juicy, no? Pag sinabing juicy, makatas, matamis, no? So, may mga matatamis na bunga. Para sa inyo, guys, you just need to focus more on your goals, more on your desires. Huwag kayong mawala ng pag-asa. And hindi sapat yung hard work, guys. Kailangan kasabay yung pagkakaroon ng positibong mental diet para makakita kayo ng positibong resulta, Taurus. Okay? Alright. So, yeah. Yan ang messages for you, guys. Comment down below if naka-resonate kayo. And for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker charts. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.